sitwasyon. Nating tulus. So, bombahan na natin to. Ikot ng bola. Salangsang dropping it to Misolas. Misolas is blocked. Eto, Ayun open pa. court. Medina. Medina cuts down to lead to just 4 points. At kapit, mga kapatid, San Sebastian is back in the ball game. Make no mistake about it. Magbabalik po kami dito sa nag-uumapaw na Rizal Memorial Coliseum. Ito ba, nag-aaral pa o ano? Hindi natin alam kung nag-aaral sila o naglalakwatsa. Malamang naglalakwatsa. 49-45 kahit na ano, naliligaya sila sapagkat ang Letran ay tagilid bigla. Just up by 4 points sa Sebastian. Nakala natin uuwi ng duguhan. Biglang bumangon at ito, nakascore ng sabi nating suntok na nakakahilo. Ito, yung sinasabi natin, medyo nag-ingat kanina yung Letran, kaya bumaliktad ang momentum, nasa San Sebastian na. Ano yun, pagka sinabi na sa kabayo, mabilis ka nagsimula, pero bandera ka po, so wag sana maging gano'n ang Letran. Oo, yung mga nanlalamig. Bukas si Pacheco, 3-point shot. Long, rebound Calagio, and look at the leader. Sinet up na yung kasama niya, ngayon, he will take his chances. Short, rebound, kukunin ni Alfad, down by just 4 points. Robinson, looking left, trying to set up Macapagal. Macapagal, pagod na rin, hindi na makalapit sa bola. Oo, at actually Macapagal, dapat dito mag-role playing na lang siya dahil wala talaga yung shooting niya. So he should just draw the defense and make those passes. Medina, 3-point shot. Long, rebound Robinson. They set up Macapagal, 3-point shot. Wala pa rin. Wala pa rin yung tira niya. Long pass, Timisolas, finishing, and what a pass! Si Pryor making up for his mistakes early. Issue sa long pass. Grabing quarterbacking role na ginawa niya ron. Oo, at saka medyo pinatay niya yung rally ng San Sebastian. 6 points pa ngayon, ang lamang ng Letran. They go to Se, kinuyog. Se forcing one. Pinuwersa. Pinwersa, pwede tayong pumasa doon. Hanahanap ka lang ng libre na sa labas. Yan ang sinasabi natin kanina. Yung opportunity na ganito na makakakuha ka ng momentum, hindi darating na ulit. Oo. Especially with time running out. Misolas. Misolas blocked by Alfad, but he recovers. Okay, huwag kang magmadali. Meron kang 30 seconds. Dako! Nako! Mahabang paa, mahabang medyas. Raimundo. Whistle for a 3-second violation. Quickly, puntahan natin si Janelle. So, Janelle. Okay, Chino, naaalarma na ngayon dito sa kampo ng Letran Knights dahil unti-unting nakakahabol ang San Sebastian. Ang isa lang punto na sinabi ni Coach Louie kanina over the timeout, binigyan niya ng go signal si Christian Calagio na magpasabog na. Total second half na to, sinabi niya, Christian, second half na, pwede ka nang tumira ng tumira. Ang problema, kung patitirahin siya ng depensa ng San Sebastian. Yung sinasabi natin kanina, every time he gets the ball, he'll get double team. So kung titira siya, he'll have to shoot over the double team. Robinson, sinet up si Pua. They go to Macapagal. Macapagal, not his day-to-day. Misolas against Se. And look at the power of Se. At pinakikita niya, yung sabi sa kanya ni Coach Bay kanina, itong si Homer Se, kami ay nagdidepende sa'yo sa larong ito. So he's taking up the responsibility. 4-point lead para sa Letran. Salangsang, 3-point shot. Ako. Yan ang tira na ayaw ni Louie Alas sapagkat yun ang mga tira na magpapabalik sa ball game dito sa San Sebastian. Actually, nakabalik na nga sila. Kabalik na ito, 4-point game na lang to. So for all intents and purposes, we have a real championship game here. And of course, ang kupunan po ng San Sebastian hoping to force a rubber match on Saturday. A winner-take-all para sa 1998 NCAA crown. Basketball competition po ito, ha? Baka akala nyo kung ano sport ang pinanonood ninyo. Atin ng vintage sports sa inyo pamula dito sa Rizal Memorial Coliseum ang every second of this match. By Cristobal trying to buy his time, no? Buying his time. Bay pa rin yun. Bahay pa rin. Pero hindi Bisaya yan, no? Nakala ko taga bandang norte yan, Hindi, si Bay, taga Mindanao ito. Ah, Mindanao ba? Oo, Zamboanga. Buwa faking from the free throw line. Oh, Ayan. nako. Aha! This is a ball game. 6 minutes in the ball game. Dalawa lamang ang lamang ng Letran.
Dalawa lamang. At lumalabas dito, alam mo yung tradition talaga ng San Sebastian eh. Yung kanilang pagiging champion na sa dugo nila. No? Talaga nandyan pa rin. Eto, this could be the potential tie. Oy! We have a tied ball game at 51. Eto, mate testing. Is Letran ready to take the championship? Oo. Prove it. Patunayan nyo ngayon. Nakita natin sa nakaraang laro, talagang malaki din ang lamang. So we now talaga know kung anong klaseng metal meron Homerse! ito. Umatake. Oh. And he will have to take the free throw shots and probably give San Sebastian the lead. And battled Louis Alas, anong gagawin natin? Dito mo mate-testing yung puso, yung dibdib ng isang pretenders to the throne. Yes. At pwede natin i-credit dito yung ginawang adjustment sa depensa ng San Sebastian. Last few minutes, they forced the turnovers, they forced the missed shots, got the rebound, at alam natin kaya nila nakuha itong tabla na ito dahil dun sa kanilang mga fast breaks. Grabe yung recovery na ginawa ng San Sebastian na yun. Ang ganda, they stepped up their defense. Ayan, ang go-ahead basket. Well, matagal nang pinanganak yan at alam natin na he has the makings of a potential star talaga. Yes. Dahil merong materyales at saka magandang intensity. May puso, oo, tama. Long on that shot. At maaga pumasok si Alvin Pua. So it's a 52-51 lead. San Sebastian na po ang lamang. So makita natin dito, if Letran wants to win the championship, they're not gonna have an easy game winning this championship. Sabi nga nila, not by a long shot. Pero yung problema nitong Letran, Ayan, bumaligtad. law of averages, totoo talaga no? Bumaligtad yung shooting. Sumama shooting ang Letran. Gumanda shooting ng San Sebastian. Mainly because they were taking the layups on the fast break. Ito lang ang problema. Every time na magpa-foul ang San Sebastian, they will send people to the free throw line dahil nasa penalty sila. Ang Letran naman ay meron lang 4 na team foul. So Calagyo, not the kind of player that you would want to send sa free throw line as Macapagal picks up foul number 4. So dalawa na sa San Sebastian ang may 4 fouls. Si Robinson at saka ito si Macapagal. Eto, ano yan sabi nila? In description, ice water for blood. Oo. Ito, wala ito kay Chris. Parang minamaninang nito. Second Ayan. free throw. Walang ka-nervous-nervous. Oo. Walang pagbabago yung muka. Yung stroke, yung release. A 1-point lead for Letran. Ito, sarap ito. Kapit mga kapatid. And for the best collegiate action, ito, hinahatid namin sa inyo ang game number 2 ng NCAA Finals. Ganda! Medina, hook shot sa harap ni Raimundo. At itong pinakamalaking pagkakamali ng Letran. Pag bumaba sila na nakayuko, nakikita natin na parang mga tulala itong mga players na Letran. But not Christian Calagyo! Sabi niya, sino na ang tulala? Iba talaga. Pagka may kumpiyansa sa'yo yung coach, may go signal siya. Alam niya, magmintis man siya o hindi. He's taking a good shot. Ayun, clutch hit. 2-point lead para sa Letran. 4:25 remaining in the ball game. They're looking for the 3-point shots. Hindi pa rin makapasok. Calagyo doing everything that he could. Tracking down rebounds, shooting 3-point shots, shooting free throws. Siya yung MVP nitong season na ito. Hindi natin alam kung sino ang series. Pag nanalo sila, malamang siya din ang serye. Oo. Ito naman San Sebastian, nagko-contribute na lahat ng kanilang mga starters, except of course for Macapagal, shooting way below his average, pero sila Pua, ayan si Se, nagko-contribute na. Swerte si Raimundo, di siya tinawagan ng foul. There was contact in that shot. And Homer said, challenging Raimundo. Ang batang si Raimundo, hindi ko nakikita nagdo-dominate. Kanina marami sinusupalpal. Oo. Ngayon, ginagawa siyang asintahan. He goes to Velez. Velez! And the co-captains delivering the goods dito sa bandang dulo ng ball game. 3:48 remaining, coach. Ito ang maganda sa ganitong close game. Makikita natin kung sino may championship edge talaga rito sa ganitong sitwasyon. Ay kung championship edge sa pag-uusapan, 5 lang naman sa huling 5 taon itong San Sebastian. At foul ang itatawag. The 5th for Letran. They're not yet in the penalty. But the 4th on Velez.
At ito yung mahirap talaga para talunin mo yung isang team na may tradisyon, kamukha ng San Sebastian. Nalalagay sa kanilang psyche yan kanilang championship mentality. Kaya itong Letran, mahihirapan sila para kunin ng ganong kadali yung championship. Mahihirapan talaga sila kung sakali man. 3.5 minutes. Game number 2. Letran by 2 points. Buwato Macapagal. Macapagal, not so much in this ball game. Medina, wala. Rebound Perez. Ito, kailangan mag-need ng pabayaan makascore ang Letran to keep themselves in the ball game. Yung Letran, ang galing gumawa rin ng momentum. Oo, at ito, nag-iingat na yung Letran kanina. What they're trying to do is get the best offense dito. Christian Calagio, nakadepensa si Mark Macapagal. Ito ang nawalang init. Finally, Raimundo, nawala yung aggressiveness niya. Nakaramdam ng ng kabag kanina, yung kaba na kanina, nang nag-threaten yung San Sebastian. Napansin ko, may problema si Velez. Parang masakit ang paa ni Velez. Kanina pa yun, palagi ko, cramps na ito, coach, dahil hindi nagpapahinga halos. Oo. 2.5 minutes in the ball game. Shea attacking. Not ready to give up the ship. Itong si Homer Shea with 16 points in the ball game. Ganda na nilaro ni Homer Shea dito sa second half. Challenging Kirby Raimundo. No? Itong revelation ng NCAA season, itong 1990 74th edition. Calagio 3-point shot, short. Rebound, Macapagal losing the handle. Pacheco tapping the ball out. Ganun na kayo ng tubig, ha? At ito definitely going down the wire. Ganda ng larong ito. Ang ganda ng recovery na ginawa ng San Sebastian, making the adjustments at the right time. Coronel! Finally! Ayan yung low of averages mo. Siguro sa dami na ibabato nilang 3-point shot, may papasok din dyan. And what a time for that shot to come! A 1-point lead para sa San Sebastian, trailing most of the ball game. Pryor attacking. So free throw shots, yun ang problema. They will send people to the free throw line. Every time they foul. Itong Letran, 5 pa lang po ang kanilang team foul. So wala pa sila. Another product of San Sebastian, si Jasper Ocampo ng Papcola. Yan ang maraming binibitawang 3-point shots. Yes. How he wish na siya yung nandito sa loob ngayon. Pressure-laden free throw shots kay Pryor. Tingnan natin kung anong klaseng dibdib meron si Pryor. Aha! He fails his first test. He's got another one. Warning on Medina. Oh, si Medina winaningan for whispering some sweet nothings kay Pryor. Yun ang psyche ng ball game eh. Oo, at Inistalo, di ba? kasama naman talaga yan. He passes the second test, but this is only a tied ball game at 61. Wait a minute, yun ang oras natin, no? Oo. Ito, tingnan natin kung anong mangyayari. Crucial offense for San Sebastian. Isang kurap, talo. 3-point shot. Wala. Rebound. They will take another crack at the basket. Ayaw nilang iwanan yung 3-point shot talaga. Ayan pa isa. Nako, nagmamadali. Hindi naman pwedeng puro 3 points ang i-attempt mo dyan. Itong, wala sumisigaw sa likod dito. Oh. Ang ganda Ganda! ng pasa. Eksakto. Natutulog ang bench ng Letran nang sila'y matukutan ng bola. Ang Letran nakayuko ngayon. Kailangan nating gumising dahil ang San Sebastian in cloud 9. Ito, oh. Ayan. Sa harap yan ng bench. Nasa front court sila ng Letran. Oo. Walang sumisigaw, walang nakakita. Lahat sila nakatingin na sa atake. Actually, nakatulong pa yun nanggaling sa crowd. Itong si Medina. Coronel, no? si Coronel. Coronel, nanggaling siya sa crowd kaya hindi siya napansin. Na umaatake kaya nafidan. 55 seconds left in the ball game. Ang koponan ng San Sebastian up by 2 points. Magbabalik po kami. Sebastian has momentum
At meron silang inspiration drawn from former players na PBA na ngayon, binibigyan ng suporta ang kanilang dating mga kakampihan, dating kanilang mga roommate, ang dating mga katagabitbit nila ng mga bag. Yan si Banjo Calpito ng Santa Lucia. Of course, one of the yung backup center ng San Sebastian doon sa kanilang drive for 5. Eto na. Eto ang kakabakabang opensa para sa Letran. Tignan natin. If they produce something here, then we might have a real game coming to us. Probably an overtime. Sakali. Eto, make or break para sa koponan ng Letran. They go to Calagio. He's the man. Humingi ng clear out. Nilaglag ang bola. Ayun. Raimundo, wala! Nako! Keep in, wala pa rin! Woo! Eto, we might see game Okay. number 3 on Saturday. At pansinin nyo ang mukha ng mga taga-Letran. Lahat sila nakatingin sa sahig. Wala ang sagot sa sahig. Alam mo, Chino, talagang credit mo na lang dito sa puso ng mga taga San Sebastian ito. Hindi umayaw hanggang sa dulo. And San Sebastian looking good, trying to force a rubber match and keeping their hopes alive for a 6-peat. Magbabalik po kami dito sa Rizal Memorial Coliseum. Yun mo sa kanina dahil yun na nangyari, and that will summarize this ball game if it ends this way. San Sebastian by 2 points. Yung Letran kanina, when they were up by 10 points, played not to lose the ball game. Tama ka ron. Parang naghintay na lang sila ng oras dahil magcha-champion na sila sa isip nila. Pero alam mo, isang championship game does not end that way. At pinatunayan pa rin ng San Sebastian yung isang kasabihan ng mga coaches. Championship games are won on defense. At sila itong second half na ito, napakaganda ng hustle na ipinakita nila. Talagang depensa ay pinanpanalo nila dito sa second half. Dahil malas naman sila sa opensa eh. Ito ang problema. Do they foul? Oh! Pryor with a steal. Oh! Pryor goes all the way. Woo! We've seen it all in this ball game. Oh, hindi pa kami tapos. Makapagal. Nako! They go for the win. Wala pa. Hawak pa, hindi pa tapos. Nasundot ang bola. Oh, nako, binato yung bola, nako. Baka Crucial yan. ma-technical ka. Tama, crucial yan. Pero hindi na technical siguro ng referee ito dahil alam niya na frustration na rin yun. Oo. Pero coach, mukhang 10 seconds sila di nag-change ng possession, nag-change di ng ba? possession, oo. So, Eto, masushoot niya rito. tabla yan. Ayan, magdi-dribble sila. Hindi nag-change ng possession eh. Oh, Okay. 19 seconds yan. Nandun sila sa backcourt. 5 seconds nila nung naitawid nila. Okay? So, we might have missed a 10-second violation dito. Ayan, no? Tinitingnan natin itong mga dying seconds as debris are being thrown dito. Ayan, scramble na yan for the loose ball. So, Change of possession ba yun? Hindi. That's not supposed to be change of possession dahil walang walang clear possession yung kabilang team. So, might have been a case of a 10-second violation sa backcourt, pero nonetheless, Oo. tuloy po ang laban, 63 all. Pero alam mo, Chino, doon sa ganun sitwasyon, you don't necessarily have to look at the Hindi na. game clock. Hindi Dahil matitignan, ang bilang doon, ang masusunod, yung bilang ng referee. Dahil sila ay merong, sabi nga natin, biological clock o yung Yes. mental clock na sila yung nagbibilang. Para yung 3 second pagbilang nila nun, automatic sa kanila yon. They have absolute judgment regarding that. Kapit kayo. Isang makapigil hininga ang atake sa puso ball game sa juniors. At hindi na rin makaka-foul yung Letran dito. Nasa penalty na sila. Pua. Binigay. Do we go to overtime? Medina. Muntik na. Overtime. Aha. Overtime na naman. Mahilig ka sa overtime, Coach Yeng. Dalawang overtime pa magkasunod dito. Pati pa naman sa NCAA. But anyway, kami ho'y walang pakialam. Basta nag-i-enjoy kayo. At we need extra 5 minutes to see if Letran can win it all or San Sebastian can force a game number 3.